Okay. Okay, muli po isang pinagpalang araw sa bawat sa atin. Okay. Tayo po ngayon ay ganap na alas 5 ng hapon. March 29, 2025. 2 araw na lang po, tapos na ang Marso. Ang kasunod po niyan ay April na po. Okay. Ang mamaya po ay pag-pray po natin yung marami po tayong mga prayers dito na natin. Yung mga meron pong mga naulila, tapos po yung mga kapatid po natin na mayroong mga karamdaman. Meron din pong nag-birthday na atin pong pag-pray. Okay. Okay. Ngayon po ang ating pag-aaral po ay katulad po ng nasabi ko nung nakaraang Sabado, ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakatuon na dun po sa mga naging karanasan po, mga huling araw po ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay nabuhay din sa lupa hanggang sa panahon na siya po ay maipako sa krus po pagkatupad doon sa pangyayari na ang ating mga kasalanan ng mga tao, nating lahat ay matubos ng ating Panginoong Kristo doon sa krus sa pamamagitan niyang pagkamatay, sa pamamagitan po ng kanyang pagbubugo ng kanyang mahal na dugo. Amen. So ngayon po ang ating pong pag-aaral ay nakatala po dito po sa aklat po ni Propeta Isaias. Magipagbukas po kayo sa akin ng inyong Biblia dito po sa aklat po ni Propeta Isaias. Isaias, kabanatang 53, dito po pasimula po sa talatang 5 hanggang sa talatang 12. Sa Tagalog ko po ito babasahin. Isaiah chapter 53 verse 5 up to verse 12. Okay. Ganito po ang sinasabi. Okay. Ganito po ang sinasabi. Dito sa ito. 53 verse 5 up to verse 12. Okay. Umpisan ko na po sa verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya. Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling sa paghihirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya yulihin,
hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala nang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lupos na kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito'y siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Amen. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Nakita po natin, narinig po natin dito sa ating binasa kung ano po ang mga panukala, ang mga hula na maaring mangyari sa ating Panginoong Jesucristo dahil po sa pagtubos po niya sa atin. Ang sabi po rito ay magtitiis po siya ng lubhang sakit na karanasan, napakahirap na karanasan sa kamay ng mga tao. Sa ganito pong pananalita, binigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral sa araw na ito ng Wounds and Sufferings of Jesus our Lord. The unimaginable suffering of Jesus. Ano po? Katulad po na nabanggit ko kanina, sa next week po na tayo po ay magkakaroon uli ng gawain kung loloobin ng Ama, April 5. Ano po? So malapit na po ang malapit na po ang Holy Week. So ngayon pa lamang po ay kumbaga advanced preaching, advanced teaching na po ang aking ginagawa sapagkat hindi naman po araw-araw ang aking pagpunta dito sa radio station, no po. Kaya kumbaga binibigyan ko na po ng paunang paghahayag ang mga salita ng Diyos patungkol po sa paghihirap na ginawa at dinanas po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito nga pong una sa serye na ating pag-aaralan ay The Wounds and Sufferings of Jesus our Lord. Ang mga sugat at mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ang tanong, ano po? Ang tema po ng ating pag-aaral ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo ay ginipit siya. Pinahirapan siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Magmula sa kanyang pagkasilang, sa kanyang paglaki, sa kanyang pangangaral, hanggang sa siya ay ulihin at ipako sa krus. Lahat po ng yan, mga kahirapan, pagpapahirap, mga pagsubok, pagtitiis ang kanyang dinanas. Ngayon, sa araw po na ito, ang nais ko po na maiparating sa inyo ay yung ano po ba ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay hulihin ng mga sundalong Romano sa utos ng gobernador ng mga Pariseo dahil po sa kahilingan ng taong bayan. Una, yung pong mga paghihirap
o mga pinagtiisan ng ating Panginoong Kristo nung siya po ay hulihin ng mga Roman soldiers na po. Scourging. Siya po ay nahampas. Po. Doon pa lang po sa, nung ating pong Panginoong Kristo at ang kanyang mga alagad ay nandoon po sa hardin ng Gethsemane. Ano po? Pagkatapos po ng banal na hapunan to pagkatapos po ng Last Supper. Ano po? Ang ating pong Panginoon at ang kanyang mga alagad ay nagpunta po doon sa Gethsemane. Doon po ay nanalangin ng ating Panginoong Kristo. At sa kanyang pananalangin doon, ang sabi po niya sa kanyang pananalangin, Ama, sana wag nang dumating ang oras na ito. Malayo sa akin ang kopang ito. Ang ibig po niya sabihin ay yung mga paghihirap na kanyang daranasin sa nalalapit na oras. Idinalangin niya sa Diyos. Pero ang kaduktong nun ay ganito, subalit Ama, ang iyong kalooban ang siyang mapangyari at hindi po ang sa akin. Thy will be done. Thy will be done. So din siya po ay hulihin na po, dahil sa pinagkanulo siya ng isa sa kanyang mga alagad na kung tawagin ay si Judas. Po. Ang ating Panginoon Kristo dinala po sa bahay ni Poncio Pilato. Gabi po yon. Dinala po siya sa bahay ni Poncio Pilato. At siya po doon ay hinahampas. Ano po? Hinahampas. No? Hinahagupit. Hinahagupit po siya. Dito po sa Matthew chapter 27 verse 22, babasahin ko po. Matapos po na magkaroon ng investigasyon itong si Pilato sa ating Panginoong Jesucristo na kumbaga isinakdal ng taong bayan. Isinakdal po siya ng taong bayan. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsulsul ng mga Pariseo. Okay? Basahin ko po dito po sa aklat po ni San Mateo, kabanatang 27, talatang 22. Matthew chapter 27 verse 22, ganito po ang sinasabi. Scourging, paghagupit sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito po, verse 22. Okay, chapter 27 verse 22. Pasimulan ko po sa verse 20. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barnabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Verse 21, muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Verse 22, sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang sinagaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig, naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong kapanagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, ang sabi po ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. Verse 26, at pinalaya niya si Barnabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Scourging, pinahagupit. Alam ni Pilato, sa kanyang pag-iimbestiga, sa kanyang pagtatanong, napatunayan niyang walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pwede po niyang palayain ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang mga matatanda ng bayan at ang mga saserdote ay sinulsulan ang taong bayan upang sabihin na ipako ang Panginoong Jesucristo. Itong si Pilato, mas natakot pa siya sa mga tao. Natakot siya sa taong bayan, natakot siya sa mga saserdote, hindi siya natakot sa Diyos. Kaya pinalaya niya si Barabas, isang mamamatay tao, isang rebelde. Ang ating Panginoon Kristo walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan, kahit na napagsisinungaling ay wala siyang ginawang mali. Pero ito ay kanyang ipinahagupit.
Pinahagupit ang ating Panginoon Kristo. Sinasabi ko po, walang takot itong si Pilato. Takot siya sa mga tao. Dahil siya ay aalisin sa kanyang posisyon bilang gobernador. Hindi siya natakot sa Diyos. Hindi siya natakot sa Diyos na kayang pumatay ng tao at ng kanyang espiritu, ng kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Ang mga tao, kaya lang nilang gawin, kaya lang maisakatuparan ay ang mapatay ang tao. Mapatay ang katawan. Maliban doon, wala na. No? Walang takot. Scourging, pinahampas, pinahataw. Hinahagupit. Naalala ko po yung mga nung ako po ay nandoon sa Saudi Arabia. Nandoon, pagtungtong ko po doon sa Saudi Arabia. Kinabukasan, meron po akong nabalitaan. Meron po akong nabalitaan. Mga pastor, mga mananampalataya, nahuli na nagkakaroon po ng gawain doon sa isang gusali. Lahat po ng mga gamit ay sinira, winasak po ng mga sundalong mga Saudi. At ang mga nahuling mga pastor at mga mananampalataya ay pinaghahagupit at sila po ay ikinulong dahil sa pangangaral po ng mabuting balita, dahil sa pangangaral patungkol po sa ating Panginoong si Jesucristo. Tayo po mga Kristiyano, tayo na mga mananampalataya, mga pastor, ebangelista at mga lingkod manggagawa ng Diyos, huwag po tayong matakot. Huwag tayong matakot. Meron po akong nakaklase doon po sa seminaryo. Nagtrabaho po siya doon sa palasyo ng hari. Walang kaalam-alam, pare, lahat ng mga Pilipino na kasama po, mga Indiano, mga Bangladesh na kasama nung Pilipinong ito na pastor, lahat sila ay kanyang nasyeran. Pero, nung bandang huli, nalaman po na sa loob mismo ng palasyo ng hari ay mayroong isang manggagawa ng Diyos. Nagpapahayag patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hinuli siya, pinakulong, pinahagupit. Umuwi po siya dito sa Pilipinas. Nag-aral ng Bible School. Sapagkat nung siya po ay nandoon sa Saudi Arabia, hindi po siya nag-aral. Kumbaga, batay lang po dun sa kanya nababasa sa Biblia ang kanyang kaparaanan ng pagtuturo ng Biblia. Pero nung siya po ay umuwi ng Pilipinas, dahil hindi na po siya pwede magtrabaho doon, siya po ay nag-aral ng Biblia. Alam po ninyo kung anong nangyari sa kanya nung siya po ay hinahampas, hinahagupit? Yung pong boses niya na napakalaki. Dahil po sa hampas at mga hagupit na kanyang tinanggap. Kita po ninyo yung likod niya talaga namang latay-latay na yung pilat, yung mga sugat, yung mga sakit na kanya naranasan. Yung pong boses niya nagbago. Biglang lumiit ang boses. So, nung umuwi po siya dito sa Pilipinas, ang unang-una niyang ginawa, nangaral siya sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kapatid, doon po sa kanilang bayan, doon sa Bulacan. At siya po ay nag-aral ng Bible School. Salamat sa Panginoon. Mararanasan po ng isang mga nampalataya ang ganito mga paghihirap. Okay. Yan po ang una. Jesus was scourged. Siya ay hinagupit, siya ay hinampas. Pangalawa, nasugatan po ang kanyang tuhod. Hindi lang po basta sugat, kundi talagang natuklap ang kanyang mga laman. Natuklap ang kanyang mga balat. Bakit po? Ito po ay dahil sa siya ay nadadapa sa kanya dahil sa sobrang pagod, dahil sa sobrang hirap. Nung siya po ay ulihin doon sa Gethsemane, gabing-gabi na po yon. At siya po ay dalhin sa bahay ni Poncio Pilato. Hindi na po siya nakatulog noon. Habang siya po ay papunta doon sa bahay ni Poncio Pilato, siya po ay nahampas, siya po ay nahagupit. At na ngayon, siya po ay ginawan ng krus. Pagod, puyat, gutom.
papapasan ang napakalakit, napakabigat na krus. Sa kanyang paglalakad, siya po ay nadadapa, at sa kanyang pagkakadapa at pagkakatumba, nadadagan pa ang krus sa kanya. Nagkasugat-sukat, nagkatuklap-tuklap ang kanyang mga tuhod. Yan po ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Tiniis po niyang lahat yan. Salamat sa Panginoon. Ito po ay pinakita niya. Sa ngayon po, yung mga mananampalataya, nagkakaroon po ng sugat, nagkakaroon ng kalyo sa kanilang mga tuhod. Hindi po dahil sa sila po ay nadadapa sa pagbubuhat po ng krus. Sila po ay nagkakaroon ng sugat, nagkakaroon ng kalyo sa kanilang mga tuhod dahil po sa sila ay nakaluhod sa kanilang pananalangin. Matagal na pananalangin. Salamat po sa Diyos. Hindi natin kailangan matuklap ang tuhod upang tayo ay makipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin. Lahat po ng mga mabibigat, lahat po ng mahirap, kaya ay Kanya na lang tiniis. Yun lang po mga magagaan ang ibinigay niya sa atin at iniwan niya sa atin. Yan po ang mga paghihirap na dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo. Mga lingkod na hindi na nadapa pero may sugat sa tuhod dahil sila po ay babad sa pananalangin. Ano po yung nakasulat dun sa Nakasulat dun sa isang Christian nakalagay sa isang poster. Nakasulat po doon ay a day without a prayer is a day without a blessing. And a life without a prayer is a life without power. Pag ikaw ay isang mananampalataya, alam na alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Pag ikaw ay isang naglilingkod sa Diyos, alam na alam mo kung ano ang laman ng sinabi ko. Pag hindi ka nananalangin, yung pagkagising mo sa umaga, basta ka na lang tatayo, basta ka na lang huhulag po sa iyong higaan, hindi ka man lang magsasabi, Panginoon, salamat po sa isang araw pa na idinagdag mo sa buhay ko, sa buhay po ng aking sambahayan. Salamat po, O Diyos, may buhay pa ako, malakas, malusog. Panginoon, salamat po. Salamat po, Ama, panibagong araw na naman po ang aking kakaharapin. Salamat po. Yan po ang mga pananalangin na simpleng pananalangin, hindi po natin kailangan pahirapan ang ating mga sarili. Simpleng pananalangin, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Diyos ang kailangan po natin. A day without a prayer is a day without a blessing. Hindi ka magkakaroon ng mga biyaya at pagpapala galing sa Diyos pag hindi ka nananalangin. Yung mga sinasabi, hindi naman ako nanalangin, ba't may pera ako? No, that is not from God. That is from your own. Galing sa iyo yan. Sa sarili mong diskarte yan. Pero, iba ang biyayang galing sa Diyos. Pag ang biyaya ay galing sa Diyos, ang biyayang yan, hindi yan mauubos-ubos. Sinasabi ko sa iyong kapatid. Pag ikaw ay kumikita ng pera dahil sa iyong sariling kakayahan lang na wala ang Diyos sa buhay mo, hindi ka nagpapasalamat, hindi ka man lang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Panginoon, salamat po sa mga biyaya at pagpapalang ito na binibigay mo po sa akin at sa aking sambahayan. Salamat po, Diyos. Hindi yan galing sa Diyos. Madaling mawala yan, madaling maubos yan. Pero pag yan ay sinabi mo, Panginoon, salamat po sa mga ganito. Kapatid ko, mas payapa ang buhay mo, mas payapa ang puso mo, mas payapa ang pada mo pag ikaw ay nagpapasalamat at pupuri sa Diyos. When you pray to God, there is peace in your life. Sapagkat alam mo, ang buhay mo ay patuloy na pagpapaalain ng Diyos. Sabi nga doon a life without a prayer is a life without power. Sabihin mo sa iyong kapatid, pag hindi ka marunong manalangin, sa araw-araw, mas malapit ka sa disgrasya, mas malapit ka sa panganib. Bakit? Wala ang patnubay ng Diyos sa iyo, wala ang presensya at ang protection ng Diyos sa iyo. Pero kung ikaw ay nananalangin, bago ka man lang sumakay sa iyong motor, sa iyong sasakyan, Panginoon, salamat po, O Diyos.
magtatrabaho na naman po ako. Ama, ingatan mo po ako, gabayan mo po ako sa aking biyahe, sa aking mga makakasalubong. Malayo po ang mga aksidente. Malayo po, O Diyos, sa mga disgrasya. That's it. Pray. Po. Mga tuhod ng ating Panginoon Hesus Kristo ay nasugatan. Ano po yung kanyang pinaghirapan, yung mga sufferings? Yung sufferings na dinanas po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Wounds on His shoulders. Mga sugat, mga gasgas, sa kanyang balikat. Bakit po? Yung pong mga sugat na yan, yung mga gasgas sa kanyang balikat, yan po ay dahil po sa pagbubuhat po niya doon sa krus. Sinasabi nga po yung krus na yan, pabigat po ng pabigat dahil sa kasalanan ng mga tao. Pag nagkakasala yung tao, napupunta yung kasalanan niyo doon sa krus. Kaya habang po ito ay kanyang binubuhat, ito po ay magaspang, ito po ay may pako o kung ano man, sumasabit po sa kanyang laman at isa po ay nagkakasugat-sugat. Jesus carries the weight of the cross. The weight of the cross is the sin of the whole mankind. Ang bigat po ng krus na iyan ay ang bigat ng kasalanan ng buong mundo. Dinala po niya. Dinala po niya ang ating mga kasalanan. Ano po niya sa pagpapasan? Meron po akong karanasan diyan Nung nakatira po ako dito sa May Concepcion. Bata pa po kami noon. Grade 5, grade 6. Siyempre po, mahirap. Mahirap ang buhay aminin natin. Kami po magkakapatid. 3 kaming magkakapatid. Nagtatrabaho po kami sa tubuhan. Isipin po ninyo, grade 5, grade 6. Ilang taon na ako doon? Grade 5, anong na? 12 years old. Nagtatrabaho ka sa tubo. Nagtatabas ka ng tubo. Pagkatapos mong tabasin yung tubo, papasanin mo, iaakit mo doon sa truck o kaya iaakit mo doon sa bagon. Maski na po yan ay nakabalot ng sako. Kahit pa paano may gasgas pa rin dito. Pagdating sa bahay, makikita mo puro gasgas, puro sugat yung balikat mo. Sa murang edad, at the age of 12, magpapasan ka ng tubo. Hindi ka iaakyat mo sa truck, iaakyat mo dun sa bagon. Hindi ka magkakasugat-sugat. Ang ating Panginoong Jesucristo, napakalaki ng cross ng kanyang binubuhat. Magaspang yung kahoy. Hinihila, kinakaladkad niya. Nagkasugat-sugat siya. Ang cross na iyan ay simbolo ng kasalanan ng mga tao. Kami, nagpapasan kami ng tubo para sa aming ikabubuhay. Para sa pang-araw-araw na pangangailangan po namin. Kailangan po namin, mahirap ang buhay. Nasa baryo ka Nagtatabas ka ng tubo tapos papasanin mo. Ang kikitain mo para po sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, pinasan niya yung cross. Hindi po para sa pangangailangan natin sa araw-araw, kundi po yan ay para sa kaligtasan po natin, para sa buhay na walang hanggan. Doon sa langit kasama po natin ang Diyos Ama, kasama po natin ang ating Panginoon Jesucristo, kasama po natin ang Santong Espiritu. Amen. Yung po mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, kung ito po ay ating aralin, isa-isahin. My God! Habang sinusulat ko po ang mensaheng ito, ang daming dumadaan sa isip ko. Hanggang sabi ko na, nagtrabaho ako sa bukid. Nagpapasan ako ng ganito.
para sa pangailangan namin sa pang-araw-araw. Naalala ko rin po, ngayon lang naalala ko rin po, nung nagtrabaho ako sa construction, ang pinapasan ko po, semento. Magmula sa baba, iaakit ko po doon sa second floor. Sipin mo yan, nung high school naman po, nung college naman po ako yun. Nagtrabaho po ako sa isang construction company doon po sa Manila. Yung semento magmula sa baba hanggang sa second floor. Na, pagdating ng gabi, kikita mo yung balikat mo, puro gas-gas po. Isang bagla ng semento yun. Ang ating Panginoon Jesucristo. Kasalanan ng buong mundo, ang timbang ng krus ng kanyang binubuhat. Kinakaladkad niya magmula doon sa bahay ni Pilato hanggang doon sa Kalbaryo. Ito po ay kanyang pasan-pasan. Salamat sa Diyos. Tiniis niya ang lahat ng ito. Tiniis niya na dalhin, kargahin, buhatin ang lahat ng ating mga kasalanan para sa ating kaligtasan, para sa ating buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, praise God. Once on His shoulders. Ano po? Yan po ang mapaghihirap na dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi nga po sa Biblia, ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo patungkol doon sa cross na yan, yung sa pagdating sa spiritual, sabi niya sa kanyang mga alagad, carry your cross and follow me. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo doon? Ang ibig po niya sabihin doon ay isagawa ninyo, isakatuparan ninyo ang mga responsibilidad na nasa inyong mga balikat, ang mga tungkulin na ibinigay sa inyo na nasa inyong mga balikat. Gawin ninyo ito. Sumunod kayo sa akin. Hindi po yung cross na yun. Hindi po yung cross na ginagamit pag Holy Week. Hindi po yan ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kundi po yung pangangaral, paghahayag, pagbabahagi ng salta ng buhay. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Follow me. Ang ibig po yan sabihin, sumunod tayo sa kanyang mga hakbang, sa kanyang mga halimbawa. Gawin po natin ang kanyang mga ginawa. Nangaral siya, nagpahayag siya, nagbahagi siya ng salita ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gawin din po natin yan. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, carry your cross and follow me. Okay, isa pa po. Ang sumunod, yung wounds on his head. Yung pong mga sugat sa kanyang ulo. Yung pong mga Roman soldiers, yung mga tao doon, nagbilot sila, sila ng kahoy ng nila, aroma. Sila ng kahoy na yon, puno na yon. At yung mga tinik-tinik na yan ay isinuksok, pilit na isinuksok, ipinasuot sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yan ay may mga tinik, bumaon sa kanyang balat sa ulo, bumaon sa kanyang mga anit, kaya tumulo at umagos ang masaganang dugo sa kanyang mukha. Hindi nagreklamo, hindi umimik ang ating Panginoong Jesucristo. Turn of crowns. Koronang tinik ang ipinatong sa kanyang ulo. Alam po ninyo, tayo po na mga Kristiyano, tayo po na mananampalataya, naglilingkod sa ating Diyos. Yung pong koronang tinik na yan, na ating nararanasan ngayon, yung mga pagtuligsa sa atin, yung mga pagsubok, mga paghihirap na ating dinadaanan, yan po ang mga koronang tinik na ating napagdadaanan. Pero, sinasabi ko po sa inyo, pagdating po ng araw ng paghuhukom, pagdating po ng araw ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong mga koronang tinik na yan na nasa ating ulo, ito po ay ating ibababa. Ito po ay ating ihahandog sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay papalitan niya ng crown of righteousness, crown of life,
crown of glory, o kung anuman ang pwede niyang maibigay sa iyo, katumbas ng mga ginawa natin para sa ibasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung mga pagsubok na yan, talagang kasama na po sa buhay yan eh. Ano po? Kasama po sa buhay yung mga yung ganyan. Yung mga ganyang yung ibilang po natin yan na crown of thorns. Ano po? Yun po ano pa? Yung pa ako sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang sinusumbolo na? Nung siya po ay nandoon na sa krus, ipinako po yung yung kamay niya. Una yung kamay po natin niya. Yung pong kamay niya ay nakapako ng ganoon. Para po sa ganoon, yung kamay niya, ano po, at yung paa niya na nakapako ay magtulungan, ano po? Kasi po yung kamay niya hindi po kaya na kargahin ang bigat ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinako din po ang kanyang mga paa. Ano po? Ngayon, yung pong pako sa kanyang mga paa, ano po yung kasunod nung binasa natin kanina doon sa Isaiah chapter 53, ang sabi po doon ay, kay inang pagmasdan ng paa ng nagdadala ng mabuting balita. How beautiful is the feet of them that brings good news. Ano po? Kaya po ganun, yung ano po yung simbolo nun? Yung ipinako yung paa. Yung pong pagkapako ng paa ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang simbolo nun? Pag tayo po ay naglalakad, tayo po ay kumikilos, pag tayo po ay tumutupad mga tungkulin na iniatang ng Diyos sa atin, hindi po tayo pupunta sa kanan, hindi po tayo pupunta sa kaliwa. Diretso lang po ang lakad natin. Sapagkat yung paa natin ay nakapako na doon sa mga salita ng Diyos. Ang sabi nga po dyan, thy word is a lamp unto my feet and a light into my path. So, yung pong pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang paa doon sa krus, may simbolo po ito na tayo po ay kailangang lumakad na tuwid diretso sa pagsunod sa mga salita ng Diyos. Gawin nating ilawan ang mga salita ng Diyos. Yung pong pagkapako niya sa kanyang mga kamay. Ano po? Sabi ko nga po sa inyo, tingnan po ninyo sa ating pananalangin, ba't nakadaog palad yung mga nananalangin? Ano po? Ito po ay total surrender sa ating Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaganon. Total surrender sa ating Diyos. Lahat ay binigay niya. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Ibinigay niya. Kaya pag tayo po ay nananalangin sa Diyos, manalangin po tayo ng marubdob. Hindi po tayo nananalangin na meron tayong niisip na kung ano kakainin mamaya, kung saan ka pupunta bukas, kung sino makakausap. Hindi po. Pag tayo po ay nananalangin, magkadaupalad, ang ibig pong sabihin nun, ikaw at ang Diyos ang siya lang. In communication. Nothing else. Wala sa kaliwa, wala sa kanan, wala. Ang Diyos at ikaw lang. Kaya magkadaop palad po ang ating Panginoon Jesucristo. Ibinigay niya lahat-lahat, nakapako siya. Tayo po, hindi tayo kailangan magpako. Tayo po ay kailangan in-tune sa ating Diyos, sa ating pananalangin. Yan po ang yun po ang mga simbolo ng pagkapako ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa. Salamat po sa Diyos. Okay. Ang pinakamatindi po rito ay yung isa sa suffering na kanyang naranasan ay yung pagtusok o yung sugat sa kanyang tagiliran. Bakit po siya tinusok o sinibat dun sa kanyang tagiliran? Para po masigurado na siya po ay patay na. At sa pagsibat sa kanyang tagiliran, umagos ang masaganang tubig at ang dugo. Ano po ang sinisimbolo nun? Ang sinisimbolo po noon
Ang dugo ay ang kapatawaran, paghugas ng kapatawaran ng kasalanan ng isang mananampalataya. At yung tubig, yun po ay simbolo ng Santong Espiritu na siyang kikilos pagkaalis ng ating Panginoon Kristo dito sa mundong ibabaw. Ang sabi po niya sa kanyang mga alagad, pag alis ko, susuguin ng Ama ang isa pa na inyong taga-aliw. Yes, hindi ko kayo iiwan ng ganun-ganun lang. Merong susuguin ang Diyos sa atin. Siya makakasama natin pagkaalis ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang mga yan po ang mga pinagdaanan, kahirapan ng ating Panginoong Jesucristo. So sabihin ko po sa inyo mga kapatid ko, mga kaibigan, mga Kristiyano, uulit-ulitin ko, madali po ang maging Kristiyano. Magtaas ka lang ng kamay, magbitbit ka lang ng Biblia, Kristiyano ka na. Pero ang magpaka-Kristiyano ay napakahirap po. Without the presence of the Holy Spirit in your life, without the presence of the Holy Spirit in your heart, you can never make it. You will never make it to the presence of the Lord. Imposible po ang maging Kristiyano, tunay na Kristiyano, kung wala ang presensya ng Santong Espiritu, kung wala ang presensya ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya sinasabi ko po sa iyo, kaibigan ko, pag wala ang Santong Espiritu, hindi tinatanggap ang Santong Espiritu doon sa lugar na iyong pinupuntahan. Kaibigan ko, basahin mo ang Biblia. Basahin mo ang Biblia. Ang sabi po sa Biblia, hindi masasabi ng sino man na si Kristo ay Panginoon kung hindi siya pinangungunahan ng Santong Espiritu. Ano po ang sabi doon sa doon po sa Romans? Ano? Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Kristo ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. Paano maipapahayag na si Kristo ay Panginoon kung walang Santong Espiritu sa puso mo? You can never say that Jesus Christ is Lord if there is no Holy Spirit in your life. Madali po, mas maliwanag po ang nakasulat sa Biblia. You can never say Jesus is Lord without the presence of the Holy Spirit. Kaya ingat-ingat po tayo doon sa mga samahan, sa mga grupo na hindi po may kilala sa Santong Espiritu. Ano po? Okay. Salamat po. Salamat po. Tayo po ay dumalangin. Panginoon Diyos na mabuti makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, sumasambad, dumadakila sa Ama. Salamat po sa pag-aaral na pinagkatiwalaan po sa amin sa araw nito. Wounds and sufferings of our Lord Jesus Christ. Panginoon, napag-unawa po namin, O Diyos, kung ano po ang mga dahilan ng mga sugat at paghihirap po ng aming Panginoon Jesucristo. Panginoon, patawad po sa aming pagkukulang kung hindi po namin ito napag-unawa noon sa mga naunang mga panahon. Diyos, patawarin po. Ama, sa araw po na ito, binubuksan ko po ang aking puso at isipan. Ang aking damdamin, Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoong tagapagligtas po ng aking buhay. Diyos, tinatanggap kita kalakip po ng Santong Espiritu na sinabi mo na hindi may papahayag ng Panginoon ang Panginoong Jesucristo kung wala ang Santong Espiritu. Diyos, tinatanggap ko po ang presensya ng Santong Espiritu sa buhay ko. Isulat mo, O Diyos, ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit, Ama. Pagmula po sa ngayon, ikaw po ang aking pupurihin, sasambahin at dadakilain. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Amen. Okay. Salamat po sa mensahe ng Diyos. Ngayon po, sa pareho po na pahayag ko kanina, pagpipray po natin ang ating mga kapatid na mayroong mga panalangin po. Okay. Panginoon, kami po ay muling dumudulog sa dakilang harapan, O Diyos. Una po sa lahat, Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan po ng mga kabutihan mo po sa bawat sa amin, O Diyos, sa bawat sambahayan na aming nire-representa, O Diyos. Ama, salamat po
sa araw na ito, O Diyos, sa birthday po ni Mary Jane Tuason na nandoon po sa Kuwait, O God. Lord, salamat po sa isang taon pa na wala mo sa kanya, sa isang taon pa na dinagdag mo sa kanyang buhay, O Diyos. Ama, purihin ka sa buhay po ng aming anak na ito. Diyos, ang kanyang mga panalangin, O God, Lord, yung po kanyang panalangin doon po sa Dubai, O God. Ama, ikaw po nakakaalam. In your perfect time, O God, tutugunin mo. Ama, tinugon mo na po ang kanyang panalangin na ito, O Diyos, na siya po ay makalipat doon sa Dubai, O God. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka. Ganon din po, Panginoon, tinatas po sa dakilang pangalan, Ama. Ang mga iba pang mga nag-birthday ngayong buwan ng Marso, O Diyos, na hindi po na maalala, si Tito Rico, si Tita Zenny, O God, si Ino. Yes, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Yung pa pong hindi ko nabanggit ang pangalan, Lord, I pray for them. Ang aking kapatid, Panginoon, na si Boy Julito Tuason. Ganon din po, Ama, ang aking kapatid na si Adrian Tuason na nandoon po sa Australia. Lord, I am praying for him at sa kanyang sambahan, O God. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, dakilain ka. Kay Tita Marilo, yes, Lord God, I pray for him, for her, O God. Ganun din po, Ama, tinataas ko sa dakilang pangalan, Ama. Hindi ko po nakakalimutan na itaas sa dakilang pangalan. Si Bishop Jesse Candelaria, si Mami Penny, O God, malakas, malusog ng pangatawan, ang patuloy mo ibigay sa kanila, O God. Lord, malayo sa mga mabibigat ng karamdaman, O God. Pagpalain mo po sila. Ganun din po, O Diyos, ang gawain po doon sa Jacksonville, Florida, O God. Lord, purihin ka, O Diyos, doon po sa gawain doon, sa pangunguna po ni Pastor Bien David, O God. Pagpalain mo po siya. Sambahin ka, tagilan ka. Ganun din po kay Pastor Jeff Nikowski. At sa lahat po na dumadalo doon po sa gawain doon. Ganun din po, Ama, tinatas ko po sa dakilang pangalan si Pastor Joyce. Complete healing, O God. Kalakasan, kalusugan po ng kanyang pangatawan sa lahat ng mga karamdaman na kanyang naramdaman. Ganun din po, I'm praying for Pastor Ricky Chan, O God. Kalakasan, kalusugan, kagalingan po sa kanyang karamdaman. Ang mga ganun din po, Panginoon, tinatas ko po sa dakilang pangalan ang pastoral staff ng CEMI Angeles. Panginoon, si Pastora Cecil Escoto, si Pastor Dan Pamintuan, si Pastor Jeff yes Lord, si Pastor Melvin Basilio, si Pastor Rick Zapanta, O God. Yes, Father, si Pastor Nel Kiambao, O God. Yes, Lord God. Purihin ka, sambahin ka, tagla. Ama, ang mga kasama po dun sa board, yes, Father God, I pray for them. Dun sa mga CMI staff, office staff, O God. Dun po sa mga technical personals, O God, sa mga deacons, yes, Father God. Lahat po, Panginoon, ng mga maintenance, O God, Lord, I pray for them, O God. Ganon din po, Ama, tinatas po sa dakilang pangalan, O Diyos. Ang sambayan po ng mga kaskante, Diyos, manugang po, manugang, biyanan po ng aking kapatid, na si Ruben Tuason, si Aling Feli o Jelly Kaskante, O God. Lord, I pray comfort for the Kaskante family, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po, purihin ka. Diyos, ang lahat po ng papuri, pagsambat, pagdakila ay sa iyo lamang, O God. Sa pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus, maraming salamat po. Amen at amen. Yes, Lord God. Amen. Amen. So, okay. Sa susunod po na Sabado ay ang part 2 po ng ating pag-aaral, ano po, na ating gagawin, ano po. At ito naman po, ano po, yun po yung ito pong mga pag-aaralan po natin ngayon ay mga wounds and sufferings of the Lord Jesus Christ. Sa next week po, ang ating pong pag-aaralan, aalamin ay yung monstrous, horrendous, and tremendous sufferings of our Lord Christ Jesus. Yung po mga nakakahindik, mga kahimbal-gimbal na pangyayari ng mga ginawa sa ating Panginoon Kristo nung siya po ay nandito sa lupa. Okay? Pagkatapos po, ang susunod noon ay ang, kumbaga, yung last message natin noon ay sa, kasi po, okay,
kasi po sa ano, sa itong April 5 at saka April 12 lang po tayo. 19 wala po yung kasi po yun po yung tinatawag na Sabado de Gloria. Black Saturday po. So wala pong office dito, sarado po yung office no po. Kaya hindi po tayo wala po tayo dito sa istasyon. Pero live po ako doon sa amin. Tapos po, kumbaga dalawa po yung live. Good Friday at saka yung Black Saturday, mayroon po tayong live. Okay, salamat po ng napakarami sa inyo.